Ang kwentong ito ay hango sa mga sabi-sabi, alamat, at kwentong bayan na kumalat sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bagamat may sinasabing ito ay true story, wala pong layunin ang kwentong ito na siraan ang sinuman, totoo man o hindi ang mga detalye. Ito ay para lamang sa libangan, panitikan, at pagpapaalala sa ating kultura ng kababalaghan. Hindi rin ito hinihikayat ang sinuman na maniwala o subukan ang anumang uri ng kasunduan sa mga hindi nakikitang nilalang. Kung ikaw ay mahina ang loob, may anxiety, o madaling matakot, inaabisuhan kang mag-ingat sa pakikinig o pagbabasa. Si Marco ay isang ordinaryong lalaki na galing sa isang mahirap na pamilya sa Maynila. Pangarap niyang maging artista mula pa pagkabata. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro ng text at tumbang preso, si Marco naman ay lagi sa harap ng salamin, nagpapanggap na bida sa pelikula, o minsan naman ay kontrabida. Mula pagkabata, hinangaan na niya ang mga sikat na artista sa telebisyon, sina Fernando Poe, Robin Padilla, Jericho Rosales. Gustong-gusto niyang maging katulad nila, iniidolo, hinahangaan, at pinalakpakan ng maraming tao. Ngunit ang totoo, wala siyang koneksyon, walang pera, at lalong walang suporta. Minsan nga, tinatawanan pa siya ng mga kaklase kapag sinasabi niyang gusto niyang maging artista. Pagtuntong niya ng 18 anyos, hindi na siya nakapagpatuloy sa kolehiyo. Kulang sa pera, kaya napilitan siyang maghanap ng trabaho. Minsan siyang naging service crew, minsan naman ay helper sa isang karinderya. Pero sa puso't isipan niya, iisa lang ang direksyon na gusto niya, ang umarte sa harap ng kamera. Isang araw, isang kaibigan ang nagkwento sa kanya na may open call para sa mga extra o background actor sa isang teleserye. Wala raw bayad sa una pero baka mapansin. Kahit wala siyang pamasahe, naglakad siya ng ilang kilometro para lang makarating sa set. Doon nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mundo ng showbiz, pero hindi ito madali. Ang buhay ng isang extra si Marco ay laging huling tinatawag. Sa pila ng mga extra, siya ang laging nauupo sa dulo. Minsan, hindi pa siya kasama sa eksena. Kapag kasama naman siya, bahagya lang, yung tipong dadaan sa likod ng bida, o tatayo lang sa gilid ng eskinita, habang may aksyon ang eksena. Pero kahit ganoon, masaya na siya. Para sa kanya, hakbang ito papunta sa pangarap. Ang mga artista ay hindi niya kilala ng personal, pero sinusulyapan niya sa tuwing dadaan. Nakikita niya kung paano umaarte, paano sila inaayos ng glam team, at kung paanong tila ang dali ng buhay kapag sikat ka na. Minsan, naririnig niya ang usapan ng ilang staff, siya na naman yan. Di pa rin umaasenso. Laging nasa gilid lang. Di yata para sa kanya ang showbiz. Masakit. Pero tiniis niya. Kasi naniniwala siyang darating ang araw, siya naman ang magiging bida. Mga unang palatandaan ng pagsubok habang tumatagal, hindi umaangat ang posisyon niya. 5 taon siyang naging extra. Sa loob ng panahong iyon, halos lahat ng kasabayan niya ay umalis na sa industriya. Si Marco na lang ang naiwan. Kapag tinanong kung bakit siya nananatili, simpleng sagot lang ang kanyang binibitiwan, darating din ang oras ko. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti na siyang pinanghihinaan ng loob. May mga gabi na hindi siya makatulog. Iniisip niya kung tama pa ba ang ginagawa niya. Minsan, nagdadasal siya, Panginoon, kung para sa akin ito, bigyan niyo ako ng kahit konting senyales. Pero tila walang tugon. Patuloy ang kanyang pagiging background. Patuloy din ang gutom at pagod. Hanggang isang araw, habang nagsushooting sila sa isang probinsya sa Laguna, doon siya nakaranas ng kakaibang pangyayari, isang bagay na magbabago sa buhay niya habang buhay. Lihim ng kagubatan matapos ang taping, habang pabalik siya sa staff van, naiwan siya dahil may iniabot pa siyang props sa team. Madilim na noon, at sa kanyang paglalakad sa makipot na daan, bigla siyang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin na tila dumaan sa buto niya. Sa gitna ng daan, may isang matandang babae na nakaupo sa gilid. Maputi ang buhok, may baston, at tila ba may hinihintay. Nang mapadaan si Marco, napatingin ito sa kanya at biglang nagsalita, "Ikaw ang hinahanap nila. Malapit na ang gabi. May desisyon kang kailangang gawin, anak." Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba may kakaibang lakas ang tinig ng matanda. Napatigil siya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. At sa mga sumunod na salita ng matanda, parang biglang bumagal ang oras, pwede kang sumikat. Pwede kang hangaan. Pero hindi ito libre. Napaatras siya. Ang matandang iyon ay hindi niya kilala,
pero para bang may alam ito tungkol sa kanyang pangarap, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang kagustuhang makilala. At mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi tao. Hindi hayop. Iba. Tumigil si Marco sa kanyang paglalakad. Habang nakatitig sa matanda, pakiramdam niya'y unti-unting lumalalim ang paligid, tila ba bumibigat ang hangin. Tahimik ang paligid, wala nang maririnig kundi ang pagaspas ng hangin sa mga dahon at ang mahinang pagkaluskos mula sa masukal na bahagi ng gubat. Ang matanda ay hindi gumagalaw. Nakatitig lang ito sa kanya, para bang may hinuhulaan sa kanyang loob. Bagamat hindi kilala ni Marco ang babae, may kakaibang pamilyaridad sa kanyang presensya. Parang nakita niya na ito sa panaginip o sa isang lumang bangungot. Matanda, hindi ka ba napapagod, iho? Paulit-ulit na lang ang buhay mo. Umaasang may darating, pero wala namang dumarating. Hindi nakasagot si Marco. Hindi niya alam kung paano na lamang ng matanda ang tungkol sa kanyang buhay, pero bawat salita nito ay tila punyal na bumabaon sa kanyang dibdib. Matanda, may paraan. Pero kailangan mong maging handa. Ang tagumpay ay may kapalit. Hindi pera. Hindi dugo agad. Kundi paglilingkod. Napakunot ang noo ni Marco. Marco, anong klaseng kapalit ang sinasabi niyo? Ngumiti ang matanda. Isang ngiti na hindi mo alam kung kabaitan ba o babala. Matanda, isang kasunduan. Kung pipiliin mong tanggapin, magsisimula agad ang pagbuhos ng biyaya. Magiging kilala ka. Mamahalin ka ng masa. Pero hindi mo maaaring suwayin ang kasunduan kapag ito'y pinirmahan. Napaisip si Marco. Sa loob ng ilang taon, halos wala siyang narating. Nagtitiis sa gutom, sa kahihiyan, sa pagbaliwala ng mga tao. At ngayon, narito sa kanyang harapan ang isang oportunidad. Pero parte ng kanyang sarili ay nag-aalinlangan, bakit ganito kadali? Bakit ngayon? Marco, paano ko malalaman na totoo ang sinasabi mo? Tumayo ang matanda. Kinuha ang isang maliit na botelya mula sa kanyang sako. Kulay itim ang likido, parang langis na may kumikislap sa loob. Matanda, inumin mo ito. At bukas ng umaga, makakatanggap ka ng tawag. Hindi lang basta roll ang alok, ikaw ang magiging bida. Nagkatinginan sila ni Marco. Tumibok ang puso niya ng malakas. Hinawakan niya ang botelya, malamig, parang yelo. Matanda, mahinang tinig, isang lagok lang. Simula na ng bagong buhay mo. Ang paglalaban ng loob umupo si Marco sa isang lumang troso malapit sa matanda. Tinitigan niya ang bote. Maaaring ito ang simula ng tagumpay o maaaring bitad patungo sa kabaliwan. Walang sinuman ang makakapagsabi. Habang nakatitig siya sa botelya, sumagi sa kanyang isip ang kanyang pamilya, ang nanay niyang may sakit, ang kapatid niyang hindi makapasok sa kolehiyo. Paano kung totoo nga ang alok? Paano kung ito ang pagkakataon nilang umahon? At sa isang iglap ng kahinaan uminom siya. Mapait. Mainit. Parang apoy na bumaba sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang mga mata niya. Nakaramdam siya ng hilo, at maya-maya, ang paligid ay umikot, umiikot, umiikot. Nang magising siya, liwanag na ng araw ang bumungad sa kanya. Nasa barracks na siya ng production team, tila walang nakapansin na nawala siya kagabi. Parang nanaginip lang. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Marco. This is from Regal Productions. You're being considered for a lead role. Audition is just a formality, actually, ang direktor na mismo ang pumili sa'yo. Napaupo siya. Napatitig sa cellphone. Isang lagok lang. Simula na ng bagong buhay mo, simula ng pagbabago doon nagsimula ang mabilis na pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging extra, naging bida siya sa isang indie film na nanalo sa mga international film festivals. Bigla siyang naging laman ng entertainment news. Lahat ng mga tumanggi sa kanya noon, ngayon ay gusto siyang makatrabaho. Mabilis ang lahat. Parang isang panaginip. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, may mga palatandaan na nagsisimula ng lumitaw. Tuwing gabi, nagigising siya sa tunog ng huni ng mga ibon, kahit 10 oras na ng gabi. Tuwing titingin siya sa salamin, parang may iba sa kanyang mga mata, madilim, parang may itinatagong liwanag na baligtad. Minsan, may sugat siya sa leeg na hindi niya alam kung saan nanggaling. At tuwing lalabas siya sa gabi, may mga taong nagsasabing may kakaiba sa kanyang anino, parang may buntot o pakpak.
Ang unang alay isang gabi, habang nasa taping sila sa isang lumang bahay sa Quezon Province, may narinig siyang bulong. Hindi normal. Hindi boses ng tao. Panahon na. Kailangan ng isa, nagising siya sa gitna ng gabi. Napunta siya sa likod ng set kung saan may pusang itim na tumatakbo. Wala sa sarili, hinabol niya ito. Hanggang sa narating niya ang isang madamong bahagi ng likod bahay. Doon, nakatayo ang matanda. May hawak itong itak at isang sangkap na hindi niya kilala. Matanda, hindi mo ba alam, anak? Hindi libre ang lahat. Bawat buwan, kailangan ng alay. Sa una, hayop. Sa susunod baka hindi lang hayop. Natigilan si Marco. Pero hindi siya makaalis. Ang katawan niya'y tila wala na sa kanyang kontrol. Humawak siya sa kutsilyo, at sa kanyang harapan, pinatay niya ang pusang itim nang hindi niya alam kung paano. Parang may iba na ang humawak sa kanyang mga kamay. Sa pag-akyat, may kapalit simula noon, kada buwan ay may nararamdaman siyang pagkauhaw. Hindi sa tubig. Hindi sa alak. Ibang uhaw na parang may kulang. May hinahanap na lasa na hindi niya maipaliwanag. Habang siya'y mas lalong sumisikat, mas lalong humihigpit ang hawak sa kanya ng kasunduan. Ang mga panaginip niya ay hindi na panaginip, parang mga alaala. Alaala ng nilalang na matagal nang hindi tao. Mula nang tinanggap ni Marco ang alok ng matanda at ininom ang mahiwagang likido, tila biglang bumilis ang takbo ng kanyang kapalaran. Hindi na siya ang dating ekstra na halos hindi pinapansin. Sa loob lamang ng ilang linggo, naging bida siya sa isang pelikula, sinundan ng mga teleserye, endorsements, magazine features, at lead guestings. Lahat ng dating nangangarap maging katulad ng mga iniidolo niya, ngayon ay siya na ang iniidolo. Isang artikulo nga sa entertainment blog ang nagbansag sa kanya bilang ang misteryosong leading man ng bagong henerasyon. Ngunit sa bawat pagtaas ng kanyang pangalan, may kaakibat na ibang uri ng pagbabagong hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong mata. Pisikal na pagbabago sa unang buwan, napansin niyang bumibilis ang kanyang metabolism. Kumakain siya ng marami pero hindi siya tumataba. Lalo pa siyang gumwapo, ayon sa mga fans at stylists niya. Ang kutis niya'y mas luminis, ang mga mata niya'y tila mas nagniningning, pero sa salamin, parang mas lumalalim ang kanyang mga mata, at sa bawat sulyap, may aninong sumusulpot sa kanyang likuran. Isang gabi habang nag-aayos ng buhok sa salamin, bigla siyang napahinto. Sa kanyang likod ay may aninong gumalaw. Paglingon niya, wala naman. Bumalik siya sa salamin, wala na rin ang anino. Ipinagkibit balikat na lang niya. Pagod lang siguro, sabi niya sa sarili. Pero hindi iyon ang huli. Ugaling nag-iba, hindi lang pisikal na anyo ang nagbago. Unti-unti, nagiging mas tahimik si Marco. Hindi na siya gaanong nakikihalubilo sa ibang artista. Minsan, sa mga press conference, para siyang lutang, parang may ibang iniisip. May mga pagkakataong napapatingin siya sa mga tao ng matalim, tila sinusuri kung sino ang mahina, kung sino ang masarap, hindi para sa gimmick, kundi para sa ibang layunin. May insidenteng kumalat online. Isang makeup artist ang nag-post sa social media na sinigawan daw siya ni Marco nang wala sa lugar. Ayon sa babae, pagtingin daw niya sa mga mata ni Marco, hindi na tao ang nakatingin sa akin. Dinani ito ng kampo ni Marco. Pero sa kabila ng kontrobersya, lalong dumami ang kanyang followers. Parang mas lalo siyang naging kaakit-akit kahit masungit siya. Ang kanyang fans ay tila nahuhumaling na sa kanya, parang may kapangyarihan siyang hindi kayang ipaliwanag. Muling pagdalaw ng matanda 3 buwan matapos ang unang alay, nagpakita ulit ang matanda. Sa panaginip. O baka sa realidad. Hindi niya alam. Ang natatandaan niya lang, nasa loob siya ng isang lumang simbahan na abandonado, puno ng usok at malamig. Matanda, masarap ba ang kasikatan? Iyan ay simula pa lamang. Pero kailangan nating magpatuloy, iho. Hindi na sapat ang mga hayop. Marco, takot na, ano nang ibig mong sabihin? Matanda, may paparating na buwan. Kailangang mas malaking alay. Baka sakaling mas mapalakas ka pa. Napamulagat siya. Pagkagising niya, may dugo sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung panaginip lang ang lahat o may nangyari sa kanya habang tulog. Mga balitang kababalaghan sa parehong panahong iyon, may mga ulat na kumalat sa lokal na balita. May mga hayop na biglang nawawala sa mga kabahayan malapit sa set ng pelikula ni Marco. Isang bata ang natagpuang wala ng buhay, tuyot ang katawan, at tila walang dugo.
Isang matandang mangkukulam ang nahuling nagtatapon ng asin sa likod ng studio. Ayon sa kanya, may malamig na nilalang daw doon na hindi tao. Walang nagsabing si Marco ang may kinalaman, pero sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, laging may kasunod na pagkamatay, kababalaghan, o pagkawalang parang wala lang. Lihim na nag-uumpisa ng mabunyag isang assistant director ang napansin ang mga kakaibang kilos ni Marco. Sa tuwing magte-taping ng eksenang gabi, parang may hinihintay si Marco bago siya lumabas. Minsan, sa likod ng set, nakita ng Nyi na may kinakausap si Marco sa dilim, pero wala namang ibang tao roon. Nagtagal siya sa likod at sumilip. Ang nakita niya ay isang anino na hindi tumutugma sa katawan ni Marco. Ang anino ay tila may maliit na pakpak at buntot, at gumagalaw ng hiwalay sa aktwal na kilos ni Marco. Ikinuwento ng Nyi ito sa kanyang kasamahan. Kinabukasan, natanggal siya sa trabaho. Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil bigla raw siyang nawawala tuwing shooting. Pero ang totoo, nagkasakit siya ng walang malinaw na dahilan. Pagdududa at pagtanggi dumating ang panahon na nagsimulang magtanong si Marco sa sarili, ano ba ang pinasok ko? Habang patuloy siyang lumalapit sa rurok ng tagumpay, mas nararamdaman niyang may nawawala sa kanyang pagkatao. Hindi na niya maalala ang huling pagkakataong tunay siyang tumawa. O ang huling gabi na nakatulog siya ng walang bangungot. Sa bawat panaginip, laging naroon ang matanda. Minsan ay may kasamang mga nilalang na hindi niya maipinta, mahahaba ang liig, may matutulis na kuko, at mga mata na pula at parang nag-aapoy. Sinasabi nilang, panahon na. Panahon na. Panahon na isa likod ng kamera sa pinakabagong pelikula ni Marco, ginampanan niya ang papel ng isang lalaking inaalihan ng demonyo. Ang ironic, habang umaarte siyang parang sinasapian, totoo ring nararamdaman niyang may humahawak sa kanyang loob. Sa isang eksena, bigla siyang nagsalita ng lengguwaheng hindi alam ng kahit sino. Naputol ang take. Kinailangan ng direktor na putulin ang shooting. Ayon sa isang sound crew, nang i-play nila ang audio ng eksena sa editing, may boses ng babae na bumubulong sa background, paulit-ulit na sinasabi ang, sa kanya ang gabi. Sa kanya ang gabi, sa likod ng lahat unti-unti, na-realize ni Marco, hindi siya naging sikat dahil sa talento lang. May kapangyarihang mas matanda pa sa kanya, mas matanda pa sa showbiz, ang nasa likod ng kanyang pag-angat. At ngayon, nararamdaman niya, malapit na ang panahon ng mas malaking alay. Pagkaraan ng ilang buwan, si Marco ay isa ng ganap na bituin. Lahat ng palabas na kanyang salihan ay nagiging hit. Halos gabi-gabi siyang nasa telebisyon. Iniidolo siya ng masa. Maraming tagahanga ang handang maghintay ng ilang oras para lamang siya makita, masulyapan, o makahawak sa kanyang kamay. Pero habang patuloy siyang kinikilala bilang isang bagong superstar, may mga tao sa kanyang paligid ang unti-unting nakakapansin ng mga pagbabagong hindi na kayang ipaliwanag sa lohikal na paraan. Si Marco ay kilala bilang masayahin, palabiro, at palakaibigan. Pero ngayon, tila may ibang aura na siyang dala. Seryoso na siya palagi, parang malalim lagi ang iniisip. Hindi na siya pumapansin sa maliliit na crew, dati kasi, nakikipagkamay siya kahit sa utility staff. Ngayon, para siyang hari sa isang kahariang siya lang ang may alam. Ang mga mata niya ay tila hindi na mata ng artista, kundi mata ng isang nilalang na may tinatagong sikreto. Isang tingin pa lang, nanlalamig ang balat ng mga tao. May makeup artist ang nagsabi, kapag inaayos ko na siya, hindi siya umiimik. Tinititigan lang ako. Minsan parang may gumagalaw sa likod niya, pero paglingon ko, wala naman. Isang wardrobe staff naman ang nagkwento na minsang nakita raw nila si Marco na naglalakad ng nakayuko sa isang sulok ng dressing room, parang may sinusundan na anino sa lupa. Kakaibang gawi bukod sa pagbabago ng ugali, may mga kakaibang gawi si Marco na nagiging palaisipan sa mga staff, hindi na siya kumakain ng regular na pagkain. Puro raw sabaw at kadalasan ay kulay itim o maitim na pula. May isang catering staff ang nagtangkang sumilip sa food tray ni Marco, at ang nakita niya ay tila laman loob ng hayop na hilaw pa. Ayaw niyang makuhanan ng litrato ng walang pahintulot. Isang fan ang nag-selfie ng palihim, ngunit biglang bumagsak ang cellphone nito at hindi na gumana. Parang sumabog ang battery kahit walang dahilan. Hindi siya tumatanggap ng alok na magtanghal sa mga simbahan o charity shows ng mga relihiyosong grupo. Isang beses, may misa sa loob ng studio bilang pasasalamat sa production, hindi siya nagpakita buong araw. Mga bulong at panaginip ng iba habang lalong lumalalim ang gabi sa mga shooting, mas marami ang nakakaramdam ng kilabot kapag kasama si Marco sa eksena.
May isang artista na nagkwento na pagkatapos ng eksena nila ni Marco, panaginip niya raw ay tinatakbo siya ng isang nilalang na may hugis tao, ngunit may mahahabang kuko, pulang mata, at nakangisi. Pagmulat daw niya, may gasgas ang kanyang dibdib na parang hinagod ng matulis na kuko. May isa ring sound technician ang biglang nagkasakit ng matindi, nang suriin ang audio clip mula sa eksena ni Marco, narinig nila ang bulong, hindi mo siya matatakasan. Walang nakarinig nito habang nagtetaping, pero malinaw ito sa raw audio. Ang aswang sa loob ng tao isang gabi, habang nasa isang exclusive interview si Marco, napag-usapan ang tungkol sa kababalaghan. Tinanong siya ng host, Marco, may mga chismis na kakaiba raw ang aura mo. May nagsasabi pa ngang di ka na daw normal. Anong masasabi mo doon? Napangiti si Marco pero hindi ang tipikal na ngiti. Isa yung ngiti na walang emosyon. Malamig. Parang mapanukso. Saka siya sumagot, Marco, hindi ba't lahat naman tayo may itinatagong kadiliman? Tumawa ang host, pilit na binago ang usapan. Pero sa oras na yon, may mga nanonood sa RIE ang nagsasabing tumigil daw bigla ang orasan sa kanilang bahay, eksaktong oras ng interview. Mga pagkakataong nahuli hindi lahat ay nanahimik. May ilang tagahanga at blogger na naging matatag ang loob at sinubukang alamin ang katotohanan. Isa sa kanila si Lino, isang paranormal vlogger. Ayon sa kanya, may video raw siya nakuha mula sa malayo kung saan si Marco ay nakikipag-usap sa isang matandang babae sa likod ng isang studio tent. Sa video, parang nawawala sa video ang anino ni Marco. Sa isang eksena, tila nagbago ang anyo ng kanyang mukha, naging mahaba ang baba, at naging mapula ang mga mata. Ngunit bago niya ma-upload ang video, nahack ang kanyang channel. At pagkatapos ng ilang araw, inatake si Lino at natagpuan sa labas ng kanyang apartment, walang malay at may kagat sa balikat. Boses ng konsensya sa kabila ng lahat, si Marco ay may natitirang kunting pagkatao na nagtatanong pa rin hanggang kailan ito. Sa bawat gabi, habang nasa kanyang kondo unit, nakatitig siya sa bintana, sa kadiliman, may mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi siya mata ng tao, kundi ng mga nilalang na kanyang pinasukan ng kasunduan. Minsan, binuksan niya ang kanyang laptop at sinubukang magsulat ng liham para sa kanyang pamilya. Ma, kung mababasa mo to, alam mong hindi na ako yung dating Marco. Patawad kung anuman ang mangyari. Patawad kung Pero bago niya matapos, naputol ang kuryente. Ang screen ay nag-blackout. Sa dilim ng kanyang unit, may narinig siyang boses, hindi mo pwedeng talikuran ang pinili mo. Sa likod ng kasikatan, habang lalong sumisikat si Marco, lalong nababalot ng misteryo ang kanyang pagkatao. Ang media ay unti-unti na ring napapansin ang mga di maipaliwanag na nangyayari sa paligid niya, pero natatakot silang i-report. May mga rumors na pinoprotektahan daw siya ng hindi basta-basta. Hindi na lang ito kwento ng isang extra na naging bida. Ito ay kwento na ng isang taong unti-unting nawawala ang pagkatao kapalit ng kasikatan. At kung hindi siya titigil baka tuluyan na siyang hindi mabilang sa mga tao. Lumipas ang mga buwan at si Marco ay naging isa sa pinakamatunog na pangalan sa buong showbiz industry. Sunod-sunod ang kanyang mga proyekto, teleserye, pelikula, endorsements, commercials, at kahit international offers. Napabilang siya sa top 10 most influential celebrities in Asia. Wala na siyang pahinga at iyon mismo ang gusto niya. Sa panlabas, isa siyang matagumpay na artista. Ngunit sa likod ng lahat ng kinang at kasikatan may dumarating na paniningil. Hindi matawarang tagumpay halos araw-araw ay headline si Marco. Hindi na lamang siya iniidolo, sinasamba na siya ng marami. May mga tagahangang nagpapatotoo ng kanyang mukha, may mga tumatawag sa kanya bilang hari ng modernong pelikula. Kapag lumalakad siya sa red carpet, lahat ay napapatingin. Hindi lang dahil sa kanyang hitsura, kundi may kakaibang puwersa sa paligid niya. Ang mga ilaw ay tila mas maliwanag kapag siya ang dumadaan, at may ilang bisita sa mga event na nagsasabing, tuwing nandyan siya, parang nanlalamig ang hangin. Parang hindi siya tao. Pero walang makapagpatunay. Sa dami ng kanyang tagahanga at impluensya, kahit sino pang magtangkang magsiwalat ng katotohanan ay agad natatahimik. Ang paniningil isang gabi, matapos ang isang successful premiere night ng kanyang pelikula, nag-isa si Marco sa kanyang penthouse unit. Sa labas, nagdiriwang ang buong industriya. Pero sa loob ng kanyang silid, wala siyang maramdamang kasiyahan. Sa salamin, tinitigan niya ang sarili. Hindi na niya makilala ang taong nasa harapan niya. Ang mga mata niya ay tila dilaw sa dilim, ang balat niya ay nanlalamig,
at ang ngiti niya ay hindi na kanya. Parang may ibang ngumingiti sa loob ng kanyang katawan. Bigla siyang napaupo. Hinawakan ang ulo. Muling bumalik ang mga tinig, mga bulong sa kanyang utak. Kailan ang susunod? Kailan ang alay? Nang tinignan niya ang kanyang kama, naroon ang itim na botelya na una niyang ininom, ngunit mas malaki, mas madilim, at may gumagalaw sa loob. Isa yung paalala, hindi pa tapos ang kasunduan. Mga paalala ng paglabag, may mga kakaibang insidente na nagsimulang mangyari. Isang alagang aso ng kapitbahay niya ang natagpuang patay sa rooftop ng kanyang kondo, na tila sinakal at kinain ang laman loob. Isang bodyguard niya ang bigla na lang nagwala, nagsisisigaw habang sinasabing, may demonyo sa loob niya. Bitawan niyo ako. May reporter na nagtanong sa kanya ng personal tungkol sa kasunduan, kinabukasan, na aksidente ito at nakomatos. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy ang pagtaas ng kanyang kasikatan. Parang habang mas tumitindi ang mga kababalaghan, mas lalo siyang minamahal ng masa. Pag-isa sa gitna ng lahat sa kabila ng yaman, tagumpay, at kasikatan, si Marco ay lalong nakakaramdam ng pag-isa. Wala siyang tunay na kaibigan. Lahat ng nasa paligid niya ay tila may sariling intensyon. Lahat ay may gustong makuha. Minsan, sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina, ang tanging taong mahal niya ng totoo. Pero may sumagot sa kabilang linya na hindi siya, hindi mo na sila maabot. Hindi mo na sila kasama. Ang mundo mo ay iba na. Binagsak niya ang cellphone, nanginginig sa takot. Lumuhod siya sa gitna ng kanyang silid at napaiyak. Anong nangyayari sa akin? Anong ginagawa ko? Pero mula sa dilim ng kanyang bintana, may boses na sumagot, ginagawa mo lang ang hinihingi mo noon. Ikaw ang may gusto nito. Kami lang ang tumulong. Patuloy ang pananaginip gabi-gabi, hindi na siya makatulog ng maayos. Sa kanyang mga panaginip, palaging may mga mata sa dilim. Mga matang pula. Minsan, may mga sigaw. Minsan, may mga tawa. Pero ang pinakakakilakilabot ay ang paulit-ulit na imahe, isang altar, may mga katawan sa paligid. Sa gitna, siya, si Marco, nakatayo, duguan, at may ngiting hindi kanya. Sinubukan tumakas isang gabi, bigla siyang nawala sa eksena. Tumanggi sa mga taping, interviews, at endorsement deals. Ayon sa kanyang assistant, si Marco raw ay nagtungo sa isang liblib na bayan sa Mindoro, kung saan may kilalang albularyo. Ang albularyo ay matandang lalaki, tahimik, ngunit may kakaibang presensya. Nang harapin ni Marco, hindi ito nagulat. Albularyo, nasa iyo ang amoy nila. Malalim na ang pagkakaugat. Hindi ka na basta tao. Marco, tulungan mo po ako, gusto ko nang humiwalay. Albularyo, hindi ako ang dapat mong kausapin. Ang pinasukan mo, hindi basta kasunduan. Isa itong pagbenta ng kaluluwa. Ayon sa albularyo, kung gusto niyang maligtas, kailangan niyang punitin ang kasunduan gamit ang dugo, at kailangan niya munang magpakumbaba at umamin sa publiko ng buong katotohanan. Isang bagay na halos imposibleng gawin para sa isang taong tulad niya. Bumalik sa syudad, bumalik si Marco sa Maynila, pero hindi na siya tulad ng dati. Tahimik na siya sa mga interviews. Hindi na siya umuwi sa kondo. At may balita na sa tuwing gabi, nakikitang naglalakad mag-isa sa mga eskinita sa Maynila, parang may hinahanap. Walang nakakaalam kung anong binabalak niya. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kasunduan. Sa ilalim ng lahat ng liwanag, habang tinitingala pa rin siya ng buong bansa bilang superstar, siya mismo ay lumulubog sa dilim. Ang kasikatan na minsan niyang ipinagdasal, ngayon ay isa ng kadena. Ang kinang na minsan ay kanyang pinangarap, ngayon nagdudulot ng sakit, takot, at kabaliwan. At ang mga nilalang na dati kausap lang sa panaginip ay papalapit na. Matapos ang ilang linggo ng pananahimik, unti-unting nawala si Marco sa mata ng publiko. Wala na siya sa telebisyon. Hindi na siya pinapakita sa mga endorsement ads. Ang mga pelikulang inaabangan ng fans ay biglang na-postpone, at ang mga direktor ay nagbigay ng simpleng dahilan, personal reasons. Hindi pa handa si Marco. Pero sa likod ng mga pahayag na ito, may mas malalim na katotohanan, si Marco ay nasa gitna ng isang labanan para sa kanyang kaluluwa. Paglalakbay palayo matapos ang kanyang konsultasyon sa albularyo sa Mindoro, hindi na bumalik si Marco sa kanyang kondo. Hindi na rin siya sumagot sa kahit sinong tao mula sa industriya. Ang tanging kasama niya ay isang driver na kanyang pinagkakatiwalaan mula pa noong siya'y extra pa lamang.
Naglakbay sila patungo sa iba't ibang probinsya, Kalinga, Siquijor, Bukidnon. Doon niya hinanap ang iba't ibang manggagamot, albularyo, at tagapangalaga ng kalikasan. Ang gusto niya ay isa lang, makalaya sa kasunduan. Ngunit lahat ng kanyang pinuntahan ay may parehong sagot, malalim ang pagkakatali mo. Hindi ito basta binubura. Ang pinasok mo ay bahagi na ng iyong dugo. Kung gusto mong makatakas, hindi sapat ang dasal. Kailangan mong magsakripisyo. Panloob na laban sa kanyang paglalakbay, lalong lumalim ang kanyang mga bangungot. Sa mga panaginip niya, siya ay nasa gitna ng isang gubat, hinahabol ng mga nilalang na hindi maipinta, may pakpak, may sungay, may mga mata na parang apoy. Sa bawat panaginip, mas lalo siyang nadudumihan, mas lalo siyang kinukwestiyon ng sarili. Minsan, habang naglalakad sa gilid ng isang bundok sa Sagada, napahinto siya at napaiyak. Walang tao. Walang kamera. Walang palakpakan. Ang tanging naroon ay ang kanyang sarili at ang bigat ng kasalanan sa kanyang balikat. Hindi ko na alam kung sino pa ako. Mga subok na paglayo isang gabi, habang nasa isang lumang simbahan sa Iloilo, sinubukan niyang magsindi ng kandila. Ngunit pagkasindi niya, biglang namatay ang apoy, at ang krus sa altar ay tila umitim sa kanyang paningin. Nang lumapit ang pari, hindi siya makatingin sa mata nito. Ang pari ay nanatiling tahimik, pero alam niya, alam ng simbahan kung ano siya. Bago siya umalis, iniabot ng pari ang isang maliit na rosaryo. Pari, hindi ito para protektahan ka. Ito'y paalala na kaya ka pang patawarin, pero kailangan mong kumawala. Pagpili ng laban, dumating ang araw na muli siyang nakausap ng albularyo sa Mindoro. Dinala siya nito sa gitna ng gubat. May nilatag na bilog sa lupa, may asin, langis, at mga halamang ginagamit sa espiritual na paglilinis. Sabi ng albularyo, pwede pa. Pero hindi mo pwedeng itago ang lahat. Kailangang ilantad mo sa mundo ang iyong ginawa. Kailangang aminin mo. Si Marco ay natulala. Alam niyang hindi madaling gawin yon. Isang kilalang artista, aamin sa isang kasunduan sa mga aswang. Baka pagtawanan siya. Baka sabihing baliw. Baka mawala lahat. Pero sabi ng albularyo, anong mas mahalaga? Ang imahe o ang kaluluwa? Muntikang bumigay pagbalik niya sa Maynila, pansamantalang nanirahan si Marco sa isang maliit na apartment. Wala ng glamour, wala ng manager, wala ng makeup artist. Doon niya inisip kung aamin ba siya o hindi. Tuwing gabi, sinusubukan niyang isulat ang kanyang kwento, pero sa tuwing may sisimulan siya, parang may boses na pumipigil. Tatawa lang sila. Mawawala lahat ng meron ka. Kami ang nag-angat sa'yo. Kami rin ang magwawaka sa'yo. Isang gabi, muntik na siyang magpakamatay. Tumayo siya sa gilid ng gusali, tinitingnan ang ibaba. Pero may matandang babae na lumapit, hindi ang matanda mula sa kasunduan, kundi isang pulubi. Nilapitan siya at mahina ang boses, iligtas mo ang sarili mo. Kahit ang mga nilalang ng dilim, takot sa taong nagsisisi ng taos. Napaluha siya. Bumaba siya sa gusali. At sa oras na yon, alam niyang hindi pa huli ang lahat. Lihim na pagbunyag si Marco ay nagsimulang magsulat ng kwento sa isang diary. Isinulat niya ang lahat mula sa unang araw, ang kasunduan, ang alay, ang kasikatan, ang kabayaran. At nang siya'y handa na, nagpadala siya ng anonymous manuscript sa isang kilalang online storyteller, isang channel na naglalathala ng mga true horror stories. Binigyan niya ito ng pamagat, ang artistang nakipagkasundo sa aswang. Walang pangalan. Walang direkta. Pero ang mga detalye, mula sa mga petsa, lugar ng shooting, pangalan ng direktor, mga nangyari sa likod ng kamera, nagpatunay na siya ang bida sa kwento. Nag-viral ang kwento. Marami ang nag-isip kung sino siya. Maraming tumama. Pero wala siyang itinanggi. Wala ring kumpirmasyon. Pero isang bagay ang malinaw, ang kwento ay naging babala. Ang panandaliang kapayapaan, matapos mailathala ang kwento, nakaramdam siya ng kagaanan. Hindi pa siya ligtas, pero alam niyang nasa tamang direksyon na siya. Nagsimulang gumaan ang kanyang katawan. Ang mga mata niya ay unti-unting bumalik sa dating liwanag. At sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng mahimbing. Ngunit alam niyang hindi ito ang wakas. May mga nilalang pa ring sumusunod. May mga mata pa ring nakatingin mula sa dilim. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Pagkatapos mailathala ang kanyang kwento nang hindi nagpapakilala, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin.
Mula sa mataas na pedestal ng kasikatan, si Marco ay unti-unting bumagsak, hindi lang sa mata ng industriya, kundi pati na rin sa mata ng kanyang sarili. Pero ang pagbagsak na ito ay hindi simpleng kawalan ng karera. Ito ay pagguho ng buong pagkatao. Pagsisimula ng pagkawala matapos lumabas ang kwento, ilang linggo lang ang lumipas at napansin ng media ang katahimikan ni Marco. Isang sikat na celebrity na biglang naglaho, walang social media posts, walang interview, walang event appearances. Nagsimulang maglabasan ang mga tanong, nag-retire na ba si Marco? May sakit ba siya? Bakit parang lumalalim ang eyebags niya? May ilang fans na nagsimulang maghalungkat ng mga clue sa kwento. Lalo silang naniwala na si Marco ang tinutukoy. Pero sa kabila ng haka-haka, nanatili siyang tahimik. Pagpapakilala ng tunay na sarili habang nagtatago, nagsimula si Marco sa isang bagong hakbang, ang kilalanin ang sarili niyang pagkatao. Bumalik siya sa pagsusulat, hindi para sa pelikula, kundi para sa sarili. Nag-journal siya araw-araw. Naglakad sa tabing dagat. Nagdasal. Dito niya napagtanto, ang kasikatan ay hindi sapat na basehan ng halaga ng isang tao. Maaaring kilala ka ng milyon, pero kung sarili mo'y hindi mo kilala, ikaw ay nawawala. Pagguho ng imahe makalipas ang ilang buwan, ang dati niyang mga proyekto ay unti-unting binura sa mga streaming sites. Wala nang reruns. Ang kanyang pangalan ay tinanggal sa credits ng ilang palabas. Maging ang kanyang dating manager ay nagsalita, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Parang nawalan siya ng gana sa buhay. Ang mga brand deals ay naglapse. Ang mga billboard ay pinalitan. Wala nang naiwan sa kanyang kasikatan kundi alaala. Sa mata ng publiko, si Marco ay nawala na sa mundo. Paglayo mula sa mundo sa isang malamig na lugar sa Hilagang Luzon, nanirahan si Marco sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundok. Walang signal, walang internet, walang doon, natutunan niyang mamuhay ng simple, nagtatanim, nag-igib ng tubig, at minsan ay tinutulungan ang mga mangingisda sa ibaba ng bundok. May mga gabi pa ring binabagabag siya ng dilim, literal at espiritual. Ngunit mas bihira na. At sa tuwing ito'y lalapit, isinasawsaw niya ang kanyang sarili sa panalangin at pagninilay. Natutunan na niyang hindi takasan ang kanyang multo, kundi harapin ito. Pagkawala sa paningin, pero hindi sa alaala, habang si Marco ay lumalayo sa mata ng publiko, ang kanyang misteryo ay naging bahagi ng kultura. May mga YouTube channels na gumagawa ng analisis tungkol sa kanya. May mga fans na nagtatayo ng theories. At ang anonymous na kwento ay naging sagradong babala sa mga artistang nangangarap ng biglaan at labis na tabumpay. Sa kabila ng kanyang pagkawala, ang kanyang kwento ay nabubuhay at patuloy na bumubulabog sa isipan ng mga nakabasa. Isang gabing malamig isang gabi, habang binabantayan ang apoy sa kanyang maliit na kusina, narinig ni Marco ang katok sa kanyang pintuan. Wala siyang inaasahang bisita. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang isang batang babae, basang-basa ng ulan. Bata, ikaw po ba si Kuya Marco? Marco, bakit? Bata, ikaw po yung nasa kwento ng nanay ko. Sabi niya, ikaw raw po ay nagturo sa kanya kung paano huwag matakot. Napaluha si Marco. Hindi niya alam kung totoo ang sinabi ng bata o kung isa lang itong pangitain. Pero sa kanyang puso may kapirasong ginhawa. Ang tunay na pagbagsak hindi ang pagkawala ng yaman o kasikatan, ang tunay na pagbagsak ni Marco. Ang totoo'y bumagsak siya noong sinakripisyo niya ang kanyang kaluluwa para sa tabumpay. Pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat gabing tahimik, unti-unti niyang binubuo ang sarili. At dito niya natutunan ang pinakamahalagang aral, mas mabuting kilalanin at yakapin ang sarili mong liwanag, kaysa yumuko sa dilim para lang sa pansamantalang kinang. Ang simula ng tunay na buhay habang unti-unti siyang naglalaho sa mata ng mundo, si Marco naman ay unti-unting nagiging buo sa mata ng sarili niya. Wala nang kamera. Wala nang tagahanga. Wala nang Marco na artista, kundi isang simpleng tao na dating naligaw sa dilim at ngayoy muling lumalakad sa liwanag. Ang dating sikat na artista na si Marco ay tuluyang nawala sa mata ng lipunan. Para sa marami, isa na lamang siyang bahagi ng mga kwento, isang anino sa likod ng kasikatan, isang misteryo na pinag-uusapan ngunit hindi tiyak kung totoo. Pero sa ilang piling tao, lalo na sa mga nakabasa ng kanyang isinulat, naging aral siya. Isang babala. Isang lihim na lumalaganap mula sa isang simpleng, anonymous story na inilathala online. Ang kwento ng artistang nakipagkasundo sa mga aswang ay kumalat na parang apoy.
Ilang guro sa literatura ang ginamit ito sa mga klase bilang bahagi ng modernong alamat. May mga YouTuber at podcaster na nag-narrate ng bersyon nila, at ang ilan ay nagtangkang hanapin ang tunay na katauhan ng bida. Ngunit sa kabila ng ingay at haka-haka, nanatiling tahimik ang pinagmulan ng kwento. Hindi kailanman umamin si Marco. Hindi rin siya lumantad. Mga boses mula sa madla may ilan na hindi naniwala, gawa-gawa lang yan. Marketing tactic lang yan ng mga indie film. Walang sikat na artista ang papatol sa ganyang kasunduan. Pero may mga naniniwala, masyado eksakto ang mga detalye. Malamang totoo. Ang ganitong uri ng kwento, hindi basta nalilikha kung walang pinaghuhugutan. At ang ilan sa mga nakakakilala kay Marco noon ay tahimik na lang. Hindi na sila nagbigay ng pahayag, marahil dahil sa hiya, marahil dahil sa takot, o baka dahil sa respeto. Ang muling pagtatagpo sa isang baryo sa Cordillera, may isang matandang lalaki na dumalo sa isang maliit na pagtitipon sa simbahan. May dala siyang maliit na libro, isang luma at punit-punit na journal. Tahimik lang siyang nakaupo habang ang isang pari ay nagsasalita tungkol sa tunay na kalayaan ng espiritu. Nang tanungin ang matanda kung bakit siya umiiyak, ang tanging sagot nito ay, lahat ng kayamanan sa mundo, mawawala. Pero ang kaluluwa, yan ang tunay mong tahanan. Walang nakakakilala sa kanya, pero ang kanyang mga mata ay tila puno ng kasaysayan. Ilang bata ang lumapit at nagmano. Ang ilan ay nagtanong, totoo po ba yung kwento sa libro nyo? Ngumiti lang siya. Hindi siya umuo. Hindi siya humindi. Mga aswang sa likod ng katotohanan, hindi lahat ng i-aswang ay lumilipad. Hindi lahat ay may pangil at pakpak. Minsan, ang mga aswang ay ang ating mga ambisyon na lumalagpas sa moralidad. Minsan, ang aswang ay kasikatan na kinukuha ang ating pagkatao. At minsan, ang aswang ay tayo rin kapag pinili nating ipagpalit ang tama sa pansamantalang tagumpay. Ang babala ang kwento ni Marco ay isang babala sa mga nangangarap, lalo na sa mundo ng showbiz, social media, at politika. Likas sa tao ang mangarap ng tagumpay, pero kapag ito'y hinangad mo ng labis, maaari kang malunod. Hindi lahat ng tagumpay ay biyaya. Minsan, ito'y bitag. Kung may taong mag-aalok sa iyo ng kapalit ng kasikatan, tanungin mo muna ang sarili mo, handa ba akong bayaran ito ng kaluluwa ko? Pagpatawad at pagtubos hindi naging madali ang landas ni Marco, pero natutunan niya kung paano humingi ng tawad, hindi lang sa Diyos, kundi sa sarili niya. Sa huli, hindi kasalanan ang magkamali, ang tunay na kasalanan ay manatili sa kadiliman kapag alam mo nang may ilaw. Si Marco ay naging saksi na kahit gaano kakalalim mahulog, laging may pag-asang makabangon. Ang tunay na sukatan ngayon, kapag may kabataan sa probinsya na nangangarap maging artista, minsan may matandang lalaki na lumalapit sa kanila at sinasabing, tandaan nyo, hindi sukatan ng tagumpay ang pagkilala ng iba. Ang sukatan ng tagumpay ay ang katahimikan ng loob. Walang nagsasabing siya si Marco. Pero sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa lalim ng kanyang mga mata, tila ba galing sa sariling karanasan ang kanyang sinasabi. 4.